Sigurado marami ang makaka-relate sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. By the way, ako nga pala si Maricel. Para umpisahan ang kwento ko hayaan niyong ipakilala ko muna ang asawa kong si Ben. Nakilala ko siya sa isang summer camp na dinaluhan ko noong fresh graduate pa lang ako. Aktibong-aktibo siya noon kaya madali niyang nakuha ang atensyon ko. Nagumpisa kami bilang magkaibigan pero dahil pareho kaming mahilig umattend sa mga ganong event, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa hanggang sa nagkamabutihan na nga kaming dalawa. Ikinasal kami at ngayon ay meron kaming isang malusog at cute na baby. Yes, baby ko. Sasama mo yung baby namin, no? Sasama ka bukas? Bait-bait naman ng baby na yan. Mukhang excited din si baby bukas, mahal ah. Ay, mamimiss ko talaga kayo, mahal. Ay, hindi mo mababantayan yung paglaki ni baby. Hayaan mo na. Saglit lang naman yung kontrata ko eh. Tsaka mabait naman daw yung magiging amo ko. Tsaka malay mo, payagan ako makauwi tuwing may holiday, di ba? Hindi ko kasi maiwasang mag-alala, mahal eh. Magpapakabait ako dun, mahal. At tsaka, palagi kaya akong ginagabayan ni Lord. Malakas ako sa kanya. Mahal, sigurado ka bang ayaw mo munang magstay dito kila mama? Ay, mahal. Alam mo namang hindi ako komportable dito, di ba? Dahil ba kay mama? Hindi lang naman dahil dun. Pwede naman kitang ihanap ng bukod na matitira mo dito. Para kahit papano, hindi mo siya kasama sa iisang bubong. Huwag na, mahal. Baka kung ano pang isipin niya. At saka, panibagong dagdag lang ng gastusin natin yun. At least sa Maynila, may bahay na kami. Hindi na kailangan magbayad ng panibagong upa. Mahal. Gusto ko rin kasi na nababantayan nila mama si baby para may kasama ka sa pag-aalaga sa kanya. Mahal, napag-usapan na natin to, di ba? Oo nga, kaya lang kasi gusto ko lang din magbakasakali na magbabago pa yung isip mo. Pasensya na talaga, mahal. Hindi ko talaga kaya eh. Mabait naman yung si mama eh. Medyo masungit lang talaga minsan. Na madalas, masyadong mapilit. Hindi naman mahirap pagbigyan yung mga request niya, di ba? Mahal, nakalimutan mo na ba? Siya yung nagpumilit na bigyan natin siya ng apo. Kahit na wala pa sa plano natin. I mean, ready naman tayo emotionally. Pero marami pa kasi tayong gustong gawin, di ba? Tingnan mo tuloy, malalayo ka sa anak natin habang ako. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin na magstay dito kung hindi ka pa komportable. Basta, kapag nahirapan ka na sa pag-aalaga sa baby natin, sabihan mo lang ako, ha? Papupuntahin ko kagad si mama sa Maynila para may makatulong ka. Ay. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandun naman si Pao eh. May makakasama ako. Naninigurado lang naman ako. Siyempre ayoko nahihirapan yung mag-ina ko. Ikaw talaga? Oh, ano? Handa na ba lahat ng gamit mo? Oh, ma. Ba't naman hindi man lang kayo kumatok bago pumasok? Bakit bahay ko naman to ah. Ma, kahit na. At saka, hindi nakalak yung pinto di pumasok na ako. Teka, bakit ang dami mo naman yatang bagahe? Dadali mo lahat yan? Yung iba po dyan, Maki Maricel. Bakit? Sasama ka sa abroad? Hindi po. Niready ko lang po yung mga gamit ko kasi babalik na rin po ako sa Maynila sa Makalawa. Oh, hindi ba napag-usapan na natin to, Den? Na dito natitira si Maricel at ang apo ko. Ma, hindi masyadong komportable si Maricel dito sa lugar natin. Oo bakit?
Maayos naman ang pakikitungo ko sa kanya. Kasi po, syempre hindi naman siya taga rito. Hindi din niya alam yung dialect natin, di ba? Kung ganon, di iwan niya na lang yung bata dito. Ay hindi po pwede. Ano? Anak ko po ito. Ako yung mag-aalaga sa kanya. Bakit? Apo ko naman yan ah. Apo niyo nga po. Pero ako naman ang nanay niya. Kaya dapat lang na ako yung magpalaki sa kanya. Ma, huwag kayong mag-alala. Pwede namang pumasyal dito sila Maricel paminsan-minsan O kaya pwede na kayong bumisita sa kanila sa Maynila. Hay nako. Bakit kasi hirap makiusap na dito na lang tumira eh? Kala mo naman, aping-api dito sa bahay. Ma, O siya, kung nakapag-impake na pala, may magagawa pa ba ako? Siguraduhin niyo lang na mapapalaki niyo na maayos ang apo ko ha. Huwag po kayong mag-alala. Dugot laman ko ho si baby. Hindi ko siya papabayaan. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Mamahalin ko siya ng higit pa sa sarili ko. Ramdam kong mahal na mahal ako ng asawa ko, lalo na nga ngayong may anak na kami. Gusto niyang siguraduhin na mapoprovide niya lahat ng pangangailangan namin. Kaya nga nagdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa. Maayos ang naging pagsasama namin. Ang problema nga lang, parang hindi ganun kaayos ang pakikisama sa akin ng pamilya niya. Breadwinner kasi ng pamilya si Den, walang malaking income ang mga magulang niya bukod sa kaunting halaga na natatanggap nila sa ministry. Pastor kasi ang papa niya at housewife naman ang mama niya. May mga kanya-kanya ring struggle sa mga kapatid niya kaya walang ibang maaasahan na mag-provide para sa pamilya kundi si Den lang. At magmula nga noong sa akin na napupunta ang lahat ng atensyon ni Den, doon na rin nagsimula ang mapait na pagtrato nila sa akin. Mabuti na lang at tanggap at mahal na mahal nila ang anak ko. Para sa akin, malaking bagay na yun para ipagpasalamat. Kaso nga lang, mukhang yun pa ang pagmumulan ng mas malaking problema sa pagitan ko at ng pamilya ng asawa ko. Okay naman ba si baby dyan, mahal? Oo, mahal. Maayos na maayos yung kalagayan niya dito sa Maynila kaya huwag kang mag-alala, okay? Gusto ko sana siya makita Sige, mahal. Pag uwi ko ng bahay, magvi-video call ulit ako sa'yo. Matagal ka pa ba dyan? Hindi na, mahal. May binili lang ako sa drugstore. Total, pauwi na rin naman ako galing work kaya dinaanan ko na rin. Okay, sige. Nga pala, mahal. Nandyan sa Manila si Ate Myla ngayon. Sabi niya, bibisita daw siya dyan. Gusto makita si baby. Ay, buti naman naisipan niyang bumisita. Nakailang balik na siya rito sa Maynila. Hindi man lang niya mapuntahan si baby Huwag ka na magtampo, mahal. Alam mo naman yung si ate, marami lang talagang ginagawa kaya halos walang time kahit sa sarili niya. Pero nakikita ko sa mga post niya sa Facebook na yung mga anak ng dati niyang kaklase sa college napupuntahan niya. Yung anak natin, hindi. Naiiya lang din siguro, mahal, pero huwag ka mag-alala. Makikita niya rin si baby Peter natin pagpunta niya dyan, okay? Okay. O sige na, mahal. Tawag na lang ulit ako pag nasa bahay na. Ibubulsa ko lang muna tong cellphone ko. Okay, mahal. Ingat ka, ha? Bakit parang may nakalimutan akong bilhin? Di bale, check ko na lang ulit sa listahan ko mamaya. Nakakapagod. Pao? Pao? Ote, ba't nandito ka? Ha? Bakit? Uuwi ako after ng work ko malamang. Akala ko ba magkikita kayo ng hipag mo? Magkikita? Siya yung pupunta rito, pero hindi kami magmi-meet up or what? Teka, ba't mo ba alam yung tungkol doon? Ibig sabihin dito tayo magkikita kayo sa mall? Hindi. Wala kayong usapan? Wala.
Hindi naman kami ganun ka-close nun eh. Ay naku ate, I'm sorry! Sorry? Bakit? Eh kasi pumunta dito yung hipag mo. Oh, tapos? Kinuha si Baby Peter kasi may usapan daw kayo na magkikita kayo sa mall. Kinuha? Binigay mo? Pambihira! Ba't mo binigay? Eh kasi kapatid naman ni Kuya Den yun so may tiwala ako. Wait, sigurado ka bang hipag ko yun? Baka naman ibang tao yun, Pao, ha? Nakakainis naman. Bigla-bigla ka nalang nagtitiwala. Alam ko yung mukha niya kasi nakausap ko siya nung kasal niya ni Kuya Den Eh bakit daw niya kinuha? Saan ba niya dadalhin? Ewan ko. Sabi niya magkikita daw kayo. Naku, dinaanan niya lang para daw hindi kayo pabalik-balik dito sa bahay at sa mall. Paano kaya to? Teka, try ko ang tawagan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Wala! Cannot be reached. Pambihira naman kasi, Pao eh. Eh sorry na. Malay ko ba namang hindi naman pala talaga kayo nag-usap. Anak ko yung pinag-uusapan dito, Pao. Anak ko! Hindi kung anong gamit lang. Hinayaan mo lang na kunin ng iba na parang gamit lang sa bahay. Sorry ate. Kanina pa umalis? Ngayon lang. Wala pa sigurong 45 minutes. Halika, hanapin natin. Hindi pa siguro nakakalayo yon. Hindi niya naman kabisado tong lugar natin eh. Ay, sige ate. Magpapalit ako ng damit. Mamaya ka na magpalit. Baka makalayo pa yun eh. Okay, sige. Diyos ko, sana naman walang masamang mangyari sa anak ko. Pag talaga may nangyari doon, Pao, ha? Hindi kita mapapatawad. Oo, itinakas ng kapatid ni Den ang anak ko mula sa bahay namin nang walang paalam. Alam kong maituturing na kidnapping yon pero dahil pamilya naman ng asawa ko ang may gawa, hindi na ako nakapagreklamo pa. Isa pa, babalik lang sa akin ang sisi kasi paano nga naman hinayaan na makuha ang anak ko nang wala akong kalam-alam. Pagkatapos ng insidenteng yon, tinawagan ko kaagad si Den. At doon ko nalaman na patagal na palang gustong kunin ng biyenan ko ang anak ko mula sa akin. Pero dahil nga hindi nila ako mapapayag, gumawa na lang sila ng sarili nilang paraan. Napilitan akong sundan ang anak ko sa probinsya nila din. Wala akong magawa kundi sumunod sa gusto ng biyenan ko, lalo't lumalabas na parang pabaya akong ina. Dahil naitakas sa akin ang anak ko. Nakitira ako sa pamilya ni Den kahit na pakiramdam ko hindi ako welcome sa kanila. Sa isip-isip ko siguro mas okay na rin yung ganun para may makasama ko sa pag-aalaga sa anak ko. Kaso nga lang, habang tumatagal, lalong lumalaki ang problema sa pamilya ng asawa ko. Masayahin ang baby namin Bumingis ang anak ko. Gustong-gusto mo ba dyan kila Mama Lola, ha? Gustong-gusto mo dyan? Ano? Ha? Gustong-gusto mo dyan? Mahal, bakit naman bigla-bigla ka na lang napapabuntong hininga dyan? Wala naman, mahal. Medyo nababagot lang ako. Ito talagang asawa ko. Tiis-tiis lang muna, mahal. Konting panahon na lang, uuwi na rin ako dyan. Hindi lang naman yun yung iniintindi ko, mahal eh. So hindi mo ako namimiss? Namimiss, syempre. Kaya lang, sayang kasi yung mga araw na wala akong ginagawa rito. Nasa bahay lang ako. Hindi man lang kita matulungan na maghanap buhay. Mahal, kaya nga ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa, di ba? Para sa pamilya natin. Kaya wag mo na masyadong isipin yun. Kaso, hindi lang naman sa amin napupunta yung kinikita mo eh. Mahal, sa ngayon lang naman to. Nagkataon lang na wala pang trabaho sila kuya. Si Ate Myla naman, marami pang pinagkakagastusan sa Maynila. Kaya hindi pa masyadong makatulong sa bahay. Kaso,
Mukhang wala namang balak maghanap ng trabaho yung kuya mo. Hindi naman ganun kalaki yung binibigay ko sa kanila, di ba? Kaya mo na lang. Tayong nakakaluwag-luwag kaya tayo yung tutulong. Kaya nga, gusto ko sanang magtrabaho eh. Ikaw bahala, mahal. Basta wag mo masyadong papagurin ang sarili mo, okay? Oo naman, mahal. And dapat si Baby Peter pa rin ang priority natin, okay? Siyempre naman, siya lang naman ang dahilan kaya ako gagawin lahat ng to eh. Once na nakapag-ipon na ako ng sapat, titigil na rin ako para makapag-focus sa kanya. Ay, ano ko naman ito? Sa halip na makafocus ako sa pag-aalaga ng anak, kailangan ko pang mag-igib ng tubig. Ay, tiis-tiis lang Maricel. Tiis-tiis lang. Oh, Maricel. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Sino nagbabantay kay baby? Saglit lang to, Nay. Naubos ko na kasi yung tubig sa balde eh. Sige. Pagkatapos mo dyan, balikan mo na agad si baby, Opo, Nay. Nga pala, di ba nagpadala sa'yo si Dende ng pera last week? Opo. Bakit po? Kay baby mo lang naman ginagamit yung mga padala niya, di ba? Opo. Siguro naman may natitira pa dyan. Meron po. Kaya lang, itinatabi ko po para sana may pang-emergency kami ni baby. Ipahiram mo muna sa akin. Po? Sabi ko, ipahiram mo muna sa akin. Pero, di ba nagpapadala rin sa inyo si Den ng pera? Oo, pero ubus na kasi yun. Sakto lang naman yun panggastos dito sa bahay. Saan nyo po ba gagamitin yung pera? May parating kasi na bisita next week. Mga member ng kabilang church. Kaya kailangang pagandahin yung bahay. Maayos naman po yung bahay ah. Hindi ganun kaganda pero malinis naman. Ay nako! Huwag mo nga akong pangunaan sa gusto kong itsura ng bahay ko. Kaya lang, Nay, hindi pa naman po kasama sa budget niyo yung pagpapaganda ng bahay. Baka po mas maganda kung next time na lang po kapag mas nakakaluwag na tayo. Bakit ba ang hirap mong kausap? Sabihin mo na lang kung ayaw mong ipahiram sa akin yung pera. Hindi naman po sa ganun. Pera naman ng anak ko yung hawak mo Kung makapagdamot ka naman, parang ikaw yung naghahanap buhay sa inyong dalawa. Ay, Alam mo, dati-rati naman, walang kahirap-hirap sa pagbibigay ng pera sa amin, yang si Denden Simula nang napang-asawa kanya, nagbago na ang lahat. Palagi na kaming may kahati. Parang kami pa yung nakikihati wag po kayong mag-alala. Maghahanap na rin po ako ng trabaho. Para may makatulong naman si Den sa mga gastusin. Hindi ko sinabing magtrabaho ka. Ang akin lang, wag mo naman sanang ipagdamot yung pera na sa anak ko rin naman nanggagaling. Ang lagay tuloy para kaming namamali mo sa kanya. Samantalang dati naman, kusa niyang binibigay sa amin ng mga ganyan. Simula nga noong nakitira ako sa pamilya ng asawa ko, ramdam ko na para bang hindi ako parte ng pamilya nila. Araw-araw sinasadya man nila o hindi, naipaparamdam nila sa akin na tanging ang anak ko lang ang gusto nilang makasama. Kung may pwede lang siguro silang gawin para palayasin ako, malamang matagal na nilang nagawa. Pero hindi nila yun pwedeng gawin sa akin dahil alam nilang ikakagalit yun ni Dem. Alam nilang hindi pwedeng mangyari yon lalo't si Den ang nagpo-provide ng halos lahat ng pangangailangan nila sa bahay. Tiniis ko lahat ng hindi magandang trato sa akin ng in-laws ko para lang makasama ang baby kong si Peter. Wala rin akong mahanap na trabaho noon dahil nga hindi ako pamilyar sa probinsya nila din. Ang nangyari tuloy, pati ako,
umaasa na lang sa kayang ipadala ng asawa ko. Iginugol ko na lang ang oras ko sa pag-aalaga sa nag-iisa kong anak. Wala nga akong nagawa kundi pagtiyagaan muna ang pakikitungo sa akin ng pamilya ng asawa ko. Totalan siya naman ang anak ko na nagpapasaya sa akin. Kaso nga lang habang tumatagal, unti-unti ko rin na-realize na hindi sapat na naaalagaan ko lang ang anak ko. Hindi ganun kalaki ang sinusweldo ng asawa ko para bumuhay ng malaking pamilya. Lalo't sa kanya nga umaasa ang magulang at mga kapatid niya. Kailangan ko rin gumawa ng paraan para makapaghanap buhay. Sinubukan kong mag-apply ng mga trabaho sa probinsya nila din. Pero dahil nga hindi ako masyadong sanay sa lugar nila, hindi rin ako nagtagal. Isa pa, inaalagaan ko rin ang anak ko. Siguro kung nasa Manila lang ako, kayang-kaya kong maghanap ng trabahong babagay sa akin at hindi ako mahihirapang kumayod para sa anak ko. Pero hanggat nandito ako sa bahay ng asawa ko, hindi ko magagawa yon. Kaya naman isang malaking desisyon ang napag-isipan kong gawin. Oo, sure na ako. Wala na akong naiisip na iba pang paraan kundi itakas si Baby Peter dito. Sigurado ka na ba dyan sa plano mo, te? Paano? Di ba palagi nandyan yung biyanan mo? Bukas, pupunta siya sa bayan kasi kukuha siya ng pensyon niya. Ita-timing ko na wala siya rito. Yung mga gamit mo, paano? Kapag nakita niya nakaimpake ka, sigurado magtataka yun. Napakapakalamera pa naman nun. Hindi ako magdadala ng maraming gamit. Naku ate, ako yung kinakabahan sa gagawin mo eh. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Basta ang gawin mo, salubungin mo agad kami sa pier. Dapat nakaredy na yung taxi, okay? Paano kung masundan kayo ng biyanan mo? Lilituhin ko sila. Hindi ako sasakay ng barko na diretsong Maynila. Magkakating trip ako para hindi kami madaling masundan. Basta, babalitaan na lang kita. O sige ate, hintayin ko na lang yung timbre mo ha. Sige, salamat. Kaya mo yan, Maricel. Kung naitakas nila yung anak mo sa'yo, mas lalong kaya mo. Wala kang dapat ikatakot dahil anak mo naman siya. Ay. Shh! Tahan na, baby. Konting tiis na lang, makakaalis na tayo rito. Konti na lang. Baby, huwag na iyak, okay? Mas lalong kinakabahan si Mami sa'yo eh. Ayaw tumigil sa pag-iyak ng baby mo, mama, no? Oo nga, kuya eh. Naninibago yata sa biyahe. Anak mo yan? Siyempre naman, no? Anong akala mo sa akin, hold-upper? Gusto mo ba magpakita pa ako ng birth certificate niya sa'yo? Huwag ka namang magalit. Nagtatanong lang naman ako eh. Ay, sorry. Pakibilisan na lang yung pagdadrive. Okay. Bakit ba ang tagal sumagot ni Pao? Ay. Naku po, yan na nga pa sinasabi ko eh. Tumatawag na si nanay. Ano kayang gagawin ko nito? Reject ko na lang yung tawag niya. Ay. Nakakainis naman eh. Ay. Pao, sagutin mo na please. Bilisan mo. Ay. Hello, te? Ano na? Bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tawag ng tawag eh. Sorry, nasa work kasi ako kanina, te. Ay nako, sabi ko antabayanan mo kami. Sorry na, anong balita sa'yo? Naghihintay na lang kami ng biyahe pa Maynila. Tawag ng tawag yung biyanan ko kaya papatayin ko muna yung cellphone ko ha. Sige, basta hintayin ko na lang kayo ha. Mga anong oras kayo darating?
Mga madaling araw siguro nasa pier na kami. O sige ate, ingat kayo. Okay, salamat. Ay, konti na lang baby. Konti na lang makakauwi na tayo ng Maynila. Konting-konti na lang mailalayo na kita ng tuluyan sa kanila. Sa pagkakataong ito, ako naman na nagtakas sa sarili kong anak. Kahit ang sarili kong asawa ay walang kaalam-alam sa plano ko. Nalaman na lang niyang tungkol doon nung nakarating na kami sa Manila. Ang sabi niya, galit na galit ang biyenan ko dahil sa ginawa ko. At maaaring lalo pa lumaki ang galit niya sa akin nang dahil doon. Pero hindi ito nagtapos yun. Dahil ayaw ko na ulit mangyaring ginawa nila dati, inalayo ko ang anak ko sa kanila. Nagtago kami sa Pampanga kung saan lumaki ang mga magulang ko. Hindi ko pinaalam ang bago naming address kahit kanino bukod kay Den. Hindi ako papayag na may ibang makalapit ulit sa anak ko, bukod lang sa aming mag-asawa. Natapos nga ang kontrata ng asawa ko sa ibang bansa at nagkasama ulit kami. Pero pakiramdam ko para pang may nagbago sa kanya. Sa tuwing pinupuntahan niya kami mag-ina, hindi na siya kasing excited ng dati. Madalas siyang tulala at nakatingin sa anak namin. Unti-unti akong nanghinala at sinikap kong alamin kung ano ba ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko. Ay, ano kaya tong pinag-uusapan nilang mag-ina? Ang hirap namang intindihin ng convo nitong mag-inang to. O ate, ano meron? At parang problemado ka dyan. Ay, naalala mo yung sabi ko sa'yo na sinusubukan kong buksan yung FB ni Den? Oo. Well, nabuksan ko na siya. Uy, paano? Ang mokong, wedding date pala namin yung password. Oo. So ano, may discover ka ba? Ay, wala nga eh. Pero, tinitingnan ko itong convo nilang mag-ina. O ano meron? Parang ilang beses nilang napag-usapan yung pangalan ni Peter pati yung pangalan ko. Anong issue? Eh yun na nga eh. Hindi ko maintindihan itong pinag-uusapan nila kasi dialect nila yung gamit. Yun lang. Pero, hindi maganda yung kutob ko eh. Hindi kaya nag-overthink ka lang ate. Sana nga. Sana nga nag-overthink lang ako. Pero hanggat hindi pa ako sigurado, hindi ako mapakali. Ate, may naisip ako. Ano yun? Meron akong tropa na marunong mag-dialect nila Kuya Denden. Oh, tapos? Ipapatranslate natin sa kanya. Sus, wag na. Baka mapagchismisan pa yung buhay namin yan. Hindi akong bahala. Nako, wag na pao. Wala akong tiwala sa mga tropa mo. Huy, grabe ka naman. Di naman lahat ng tropa ko chismosa. Dali na. Para na magka-peace of mind ka. Ay, sige na nga. I-screenshot ko tapos send ko sa'yo. Pero tatakpan ko muna yung mga sensitive na info ha. Okay. Himbing ng tulog ng baby ko ah. Tulog ka lang dyan anak ha. Magtitiklop lang si mami ng mga damit mo. Te, Oh, napatingnan ko na sa tropa ko yung convo. talaga? Anong sabi? Hindi maganda, te. Pinagbabalakan daw nila na itakas na naman si Peter. Ha? Eh hindi naman alam nila Ate Myla tong bagong place natin ah. Ayun na nga eh. Ang siste, si kuya din na magtatakas kay Peter ngayon. Yun ang plano nila. Ano naman daw yung sabi ni Den? Eh, mukhang sunod-sunuran sa mudrakels niya, te. Parang payag daw na iuwi yung anak nang hindi pinapaalam sa'yo. Sabi na nga ba eh. Kaya pala madalas tahimik at may ibang iniisip kapag magkakasama kaming tatlo nila baby eh.
Pero palagay mo, kaya talagang gawin ni Kuya Den yun? Hindi ko rin alam. Pero sa sobrang mapilit ng biyanan ko, hindi malabong mapilitan si Den na sundin siya. So anong plano mo ngayon? Pupunta dito si Den bukas. Tapos uuwi din siya sa kanila next week. Siguro mas mainam kung hindi niya tayo madatnan dito. Aalis tayo? Oo. Tulungan mo ko ha. Maghahanap tayo ng bagong lilipatan. Kailan? Ngayon na agad. Hindi ako papayag na ilayo na naman nila sa akin yung anak ko. Wala akong pake kung kinakailangan kong ilayo siya kahit sa sarili niyang ama. Kung yun lang natitirang paraan, gagawin ko yun. Magkahalo ang naramdaman ko nung nalaman ko ang tungkol sa plano ni Den at ng mama niya. Kahit papaano, parang na rin akong nabunutan ng tinik nang masiguro kong hindi pala pagtapaksil ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko. Pero para pa rin akong binuhusan ng isang balding yelo nung sabihin sa akin ni Pao ang tungkol sa mga plano ng asawa ko at ng biyenan ko. At pagkatapos nga nun ay agad-agad din kaming lumipat ng tirahan. Malayo kahit saan. Hindi mapupuntahan ng kahit sino. Kahit pa ng sarili kong asawa. Mula noon hindi na ulit kami nagkita ng asawa ko. Kinumpronta ko siya tungkol sa nalaman ko at hiyang-hiya siya sa akin. Nang makaawa siyang makita ang anak namin bago siya bumalik abroad, pero tinigasan ko ang puso ko at hindi ako pumayag sa gusto niya. Nakabalik siya sa ibang bansa nang hindi nakikita ang anak naming dalawa. Ang bilang ko naman, sobrang ikinagalit ang ginawa ko kaya nagtangka rin siya na sampahan ako ng kaso. Pero dahil ako ang ina, hindi din siya nagtagumpay. Bale, ma'am, pakifill pa na lang po itong mga form. Thank you po. Sir? Palagay niyo po may pag-asa kayong umusad yung kaso na isasampa sa akin ng biyenan ko? Well, tutulungan po kayo ng Public Attorney's Office para hindi na mag-develop yung kaso. Pero wag po kayo mag-alala, malakas po ang laban ninyo kasi kayo po yung nanay ng bata. Ay, salamat naman po kung ganun. Pero ma'am, kung kaya nyo namang madaan sa mabuting usapan, mas okay para hindi rin magkasira yung both parties. Sinubukan ko na po kaso ayaw na rin talaga ng in-laws ko sa akin. Ganun po ba? Yung sa asawa nyo po, nakapag-decide na po ba kayo? Sa totoo lang, hindi pa po Okay. Pasensya na po kung medyo nagiging pakialamero ako. Alam nyo, pamilyadong tao rin po kasi ako. Kaya alam ko yung hirap ng pagkakaroon ng pamilya. Ay, wala pong anuman. Salamat din po sa empathy. Excuse me lang po ha. Sagutin ko lang saglit. Hello? Hello, mahal? Ay, anong kailangan mo? Wala naman. Nangangamusta lang. Naghahanap ako ngayon ng libreng abogado. Kasuhan ba naman ako ng nanay mo Kasi naman huwag mo naman kasing ipagdamot sa amin si Peter. Hindi ko pinagdadamot si Peter sa inyo. Kung hindi nyo sana siya pinagplanuhang itakas. Ikaw naman, naniwala ka naman agad na kaya kong gawin yun. Bakit hindi? Nagawa nga to ng ate mo dati. Sigurado ako mas malakas ang loob mong gawin yun kasi anak mo rin si Peter. At isa pa, sa sobrang pagiging sunod-sunuran mo dyan sa mama mo, hindi na nakapagtataka na magagawa mong ilayo sa akin yung anak ko. Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Baka magselos pa yung kababata mo Sel naman wala nga lang yun. Sila mama lang yung nagre-reto sa akin doon. Pero hindi ka man lang umaalma. Hindi mo man lang sinasaway yung mama mo. Alam ka naman pagalitan ko. Alam mo din, tanggap ko naman na hindi ako gusto ng pamilya mo. Pero ang hindi ko lang maatim, yung gusto nilang ilayo sa akin yung anak ko. At pati ikaw, pumapayag. Hindi naman sa ayaw ka nila.
Siyempre na-excite lang sila sa una nilang apo. Alam mo namang si Peter yung first apo nila, di ba? Wala namang kaso sa akin yun eh. Pero ang ayaw ko lang, yung pinipilit nilang kunin siya sa akin. Nilalayo mo rin naman kasi si Peter sa kanila. Alam mo, hindi lang tayo magkakaintindihan. Kaya mabuti pa, saka na lang tayo mag-usap. Bye. Yung usapan natin ha, kailangan mong bumawi next month. Oo, boss. Pasensya na. Marami lang inaasikaso sa personal life nitong nakaraan. Wala yun. Ang sakin lang, sana makabawi ka pa. Para sa'yo din naman to at sa baby mo. Opo, babawi po talaga ako. Huwag po kayong mag-alala. Remember, you need this job. You need a home-based job. The last thing you want to happen is mawalan ka ng trabaho. Especially now na sa'yo lang umaasa yung anak mo. Oo nga po eh. Don't worry, tutulungan kita. Nakikita ko naman yung eagerness mo na mairaos lahat ng to eh. Salamat, boss. Pasensya na po kung nagiging outlier ako sa team ngayon. Don't worry, matapos lang po talaga lahat ng problema ko. Babawi talaga ako. O mukhang hinahanap ka na ng baby mo. Oo nga po eh. Sige na, go na. Asikasuhan mo muna siya. Pwede mong gamitin yung natitirang coaching time natin. Salamat talaga, boss. You're welcome. Login ka rin agad pagkatapos mo, ha? Opo, opo. Ay. Anak, gutom ka na? Nandito na ang mami. Alam mo, anak, ang daming problema ng mami ngayon. Nagkasabay-sabay. Si mama lola mo. Hindi ako gusto. Si daddy mo. Mukhang may iba na. Tapos, hindi na ako makapag-focus sa work. Ang hirap, anak. Parang gusto nang bumigay ni Mami. Pero, kakayanin ni Mami, anak. Kakayanin ni Mami. Para sa'yo. Basta, huwag ka lang mawawala sa akin, ha? Basta, huwag ka lang nilang makuha sa akin. Hanggat hindi ka pa nakakapagdesisyon para sa sarili mo, ipaglalaban kita. Ikaw lang yung meron sa akin ngayon. At hindi ko kakayaning mawala ka. Simula nga noon, hindi na ulit ako pumayag na malapitan ng kahit na sino sa pamilya ni Den, ang anak ko. Hindi ko alam kung nakaka-inspire itong kwento ko pero sigurado akong maraming ina na kagaya ko ang makaka-relate. Hindi ako papayag na makuha sa akin ang anak ko. Hindi na baling itaguyod ko siya na mag-isa. Huwag lang siyang mawala sa akin. Alam kong balang araw magkakaroon ng sariling pasya ang anak ko. Maaaring hindi na ako ang gusto niyang kasama at pag dumating ang time na yon, hinding-hindi ko ipagkakait sa kanya ang kalayaan na magdesisyon para sa sarili niya. Pero ngayon habang kailangan pa niya ako, kaya akin na lang muna siya at walang ibang makakaagaw sa kanya. Nagutlaman ko siya. Tarugtong siya ng bituka ko. Hindi ako papayag na kunin siya sa akin ng kahit na sino. Hanggang dito na lang muna ang sulat ko. Pasensya na kung medyo selfish ang dating. Pero ganong klaseng pagmamahal ang meron ako bilang ina. Handang kalabanin ang lahat alang-alang sa anak.
Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga nanay na kagaya ko. Kung may hiling man ako para sa ating lahat, sana ay makasama pa natin ng matagal ang mga minamahal nating anak.